Hello everyone! Isang mapagpala at mabiyayang araw po aking pagbati at maraming salamat for joining me once again. Dito po yan sa isa na namang edisyon na ating programang Solution Grace-Based Devotions, of course, with me, for host, and my name is Laverne Ducot. Ito nga pong programa kung saan ay hatid natin ay tugon sa ating bawat tanong. So, isa na naman pong bagong linggo atin pong pagsasaluhan na para bigyan po ng tuon at tugon ang isa pong napakagandang katanungan na may kinalaman po sa ating buhay at pamumuhay. At kapag nalaman po natin ang tamang tugon sa tanong na ito po ay magbibigay po ng kalayaan, kapahingahan at kagalakan sa ating buhay at pamumuhay sa araw-araw. So muli po, nagpapasalamat kami for joining us and for keeping me company sa isa na naman pong edisyon ng ating programa. At mapagpala po tayo at ipamahagi rin po ating programa ng sa gayon ay lalo pong lumaganap ang nananaganang kapahayagan ng biyaya ng ating Panginoon. Especially sa mga panahon po ito, marami po sa mga kababayan po natin ang puso po nila, ang isipan nila ay sabiang nababalot ng lungkot, ng takot at pangamba. So kaibigan, ako po ay nag-iimbita at nag-aanyaya na patuloy po ninyong ibahagi or i-share ang ating programa dahil tayo po ay napapanood every night at 7:30 via Facebook Live every Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays. At mapagyaman po tayo, pagsaluhan po natin ang kabutihan at pag-ibig at ang sakdan na pagmamahal ng Diyos sa atin pong pag-aaral every night. At syempre pa tayo rin po ay napapanood sa YouTube. At pwede rin pong i-like or mag-subscribe sa ating YouTube channel. That's Mismo TV, MISMO TV. It's just one word. So ipamalita po ito. Sa gayon mas lawak pa at mas marami pa naaabot ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. And of course, meron pa pong napakagandang balita na nais po namin ipahatid po sa inyo. Tayo po ay maaring mapakinggan for free via Spotify and Apple Podcasts. Just search for Solution Grace-Based Devotions at tayo po ay magkarinigan at patuloy po tayo mapagyaman sa kapahayagan ng biyaya ng ating Panginoon. So, talaga naman po napakabuti talaga ng Diyos. Ang daming paraan at pamamagitan para tayo po'y magkarinigan at matuto, mag-aral sa loob lamang ng ilang minuto. And of course, binabati po natin lahat ng ating mga kaibigan, mga suki, mga palagian po natin nakakasama every night sa ating programa. Good morning, good afternoon, and good evening para po sa mga kababayan natin sa labas ng Pilipinas, saan man po kayong panig ng daigdig. Kami po ay nagpapasalamat dahil kayo po ay aming kasama sa oras na ito. And of course, sa atin po mga kababayan dito sa Pilipinas at sa buong Mega Manila, isang mapagpalang gabi po dahil tayo po ay sumasa inyo every night at 7:30, every Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays via Facebook Live. And of course, nire-replay po natin ito sa ating YouTube channel at 9 in the evening. So talaga naman po tayo po ay maraming pagkakataon at pamamagitan para magkarinigan. And not to forget, of course, Spotify and Apple Podcast. Pwede niyo po kami mapakinggan. So ipamalita po yan at ibahagi po sa ating mga kaibigan ng sa gayon sila rin po ay napapagpala sa nananaganang biyaya at kapahayagan ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. And as we move on, habang inaantabayanan po natin ating mga kaibigan, mga kaklase, mga kamag-aral, tayo po muna makinig ng isang napakagandang awitin at makalipas po nito ay magbabalik po tayo para ipagpatuloy na po yung ating mga pag-uusapan at tatalakayin. Dito lamang po yan sa inyong programang Solution Grace-Based Devotions, of course, with me, your host, Laverne. Kung nag-iisa at nalulumbay dahil sa hirap mong tinataglay, kung kailangan mo ng karamay, tumawag ka at siya'y naghihintay. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo. Siya ang araw mong lagi at karamay kong sawi. Siya'y si Jesus sa bawat sandali.
salamat po sa awiting atin na pakinggan at tuloy-tuloy po inyong pagtutok at panonood dito po yan sa isa na namang edisyon ng programang Solution Grace-Based Devotions, of course with me, your host, and my name is Laverne Ducot. Ito nga po ang programa kung saan ay hatid natin ay tugon sa ating bawat tanong. At sa araw pong ito at sa linggo pong ito ay sisimulan po natin ang isang napakagandang diskusyon at tayo po ay patuloy na matuto at mag-aral sa loob lamang ng ilang minuto. And since ito po ang programa kung saan ay naghahatid ng tugon sa ating bawat tanong, ay meron po tayong bagong katanungan na bibigyan po ng tuon at tugon sa araw na ito. So muli po, nagpapasalamat kami for joining us sa isa na naman pong edisyon ng ating programa. At purihin po ang Panginoon sa mga kaibigan po natin patuloy na nag-share ng ating programa. Sige lamang po, patuloy niyo pong ibahagi po ito sa inyong mga kaibigan, kakilala, and of course sa inyong mga mahal sa buhay na sa gayon sila rin po ay matuto at maabot ng nananaganang kapahayagan ng pag-ibig at sakdal ng pagmamahal sa kanila ng ating Diyos Ama doon sa langit. And of course, patuloy po natin pag-usapan ng mga tapos na gawa ng ating Panginoong Jesus doon sa krus ng sa gayon. Maranasan po ng bawat isa ang nananaganang biyaya at kapayapaan. Amen! So tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga pag-uusapan dito yan sa ating Bible Study Online. Of course, natid po sa inyo na ating programang Solution. Isang mapagpala at mabiyayang araw po ang aking pagbati at muli po maraming salamat sa Panginoon sa isa na namang pagkakataon na tayo po ay magsama-sama at pagsaluhan po ang kanyang kabutihan, pag-ibig at sakdal na pagmamahal. Ito po ay sa pamamagitan ng pakikinig at pag-aaral ng nananaganang kapahayagan ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. At ito nga po ang programang Solution Grace-Based Devotions, and ako po ang inyong kasama at makakasama at laging nakakasama, and my name is Laverne Ducot. Ito nga po ang programa kung saan ihatid natin ay tugon sa ating bawat tanong. At kagaya po ng aking sinabi kanina, meron tayong bagong tanong na bibigyan po ng tuon at tugon sa araw na ito at sa mga darating pang araw, dahil pag-uusapan po natin ang mga katanungan na ibinigay po sa atin ating mga kaibigan na may kinalaman po sa ating mga tinalahan itong mga nakalipas na linggo. So muli po maraming salamat for joining me and for keeping me company, at patuloy pong dumadami pa ang ating mga kaibigan para tayo po ay samahan at sabayan tayo sa ating pag-aaral. So isang bagong linggo na naman po ating pagsasaluhan, at ngayon pong araw na ito po ay pasimula para sa ating mayamang pag-aaral at pagtalakay sa mga darating pang araw para mabigyan po ng tuon at tugon ang ating katanungan. Ngayon, ang atin pong katanungan na bibigyan po ng tuon at tugon na may kinalaman po sa ating buhay at pamumuhay sa araw-araw ay ito yung ating episode for tonight. Does God allow Satan to harm and hurt us? Once again, does God allow Satan to harm and hurt us? Pinapahintulutan ba o pinahayaan ba ng Diyos si Satanas na tayo po ay masaktan at saktan ni Satanas, ang kanyang kalaban? So, ito po ang ating bibigyan po ng tuon at tugon sa araw pong ito. Dahil pangkaraniwan, ang pananaw at paniniwala po na marami po sa atin na sadyang pinapahintulutan po o hinahayaan ng Diyos si Satanas na tayo po ay masaktan at saktan. Kasi pag sinabi natin dalawa po ito, harm and hurt us. Pag harm po is physical, hurt is more emotional. So, ang kalaban po ba ay nagkakaroon po ng pagkakataon na tayo po ay saktan emotionally at masaktan physically. Ito po ay mapapangyari kapag ang Diyos po ay pumayag or pinahintulutan po niya or hinayaan niya si Satanas na mangyari po ito. Dahil ito po mga nakalipas na araw ay of course marami po nagtatanong sa atin dahil tinalahay po natin itong mga nakalipas na linggo na talagang hindi po ang Diyos ang may akda at nagtatakda ng mga pagsubok sa buhay, trahedya, pandemya, sakuna, aksidente. At ito po ay matibay pong pinag-usapan dahil meron po tayong matibay na tuntungan mula po sa nananaganang kapahayagan ng bawat talata mula sa Biblia na atin pong ibinigay po sa inyo. So sa mga kaibigan po natin na marahil first time na nakadalo po sa ating Bible Study Online, pwede niyo pong balik-balikan yung mga nakalipas nating episode nitong nakalipas na linggo. Are you tired of being tried? Ito po yung ating Tuesday edition last week. And what about Paul's thorn in the flesh? And of course,
persecuted but not forsaken. At sinundan pa po natin yan ang ating mensahe nitong Sunday online worship service po natin. At marami pong mga katanungan ang sumibol po mula sa mga pag-aaral na ito at pagbibigay po ng tuon at pagtalakay nitong mga nakalipas na araw. So muli po, does God allow Satan to harm us and hurt us? Dahil bukod po sa sabi nila ay merong account sa Biblia na talaga namang nandun po ang mata ng maraming mga tao and even maraming mananampalataya na sinasabi po nila sa akin na what about yung nangyari po sa buhay ni Job? So bukod po dito, meron pa silang ibang katanungan. What about Luke chapter 22 verse 31? Of course, yung buhay po ni Job ay pag-uusapan po natin. Hindi ko alam kung baka po bukas or sa Thursday, kaya po manatili po kayong nakatutok dahil bibigyan po natin din ng tugon at tuon. Ano ba talaga ang nangyari sa buhay o karanasan po ni Job? Ito po ba ay pinahintulutan ng Diyos na siya po ay saktan ni Satanas? Kasi dito talaga pumupunta ang maraming mga mananampalataya at ibabalik po sa inyo yung o sa akin ang mga katanungan ito. What about yung nangyari sa buhay ni Job? Nandun din, pinahintulutan ng Diyos ang kalaban para saktan siya. So pag-uusapan po natin yan. But for now, meron pong isang talata nga sa Biblia na talagang medyo nahihirapan pong balangkasin ng iba at tinanggap na lamang po nila, pwede. Pinapahintulutan ng Diyos at tinahayaan ng Diyos sa Satanas na tayo ay masaktan at kanyang saktan. So alamin po natin, ano po muli yung verse na iyon? It's found in Luke chapter 22 verse 31. So basahin po muna natin ang talatang ito. And the Lord said, Simon, Simon, indeed Satan has asked for you that he may sift you as wheat. The word sift is ihiwalay. S-I-F-T. So ito po yung talata na bukod po sa karanasan po ni Job o yung buhay, yung mga nakagisnan po nating turo kay Job na siya po ay pinahintulutan ng Diyos na maranasan ang pananakit sa kanya ng diablo. So bukod po doon, ito po yung isang verse na talaga naman pong marami po mga mananampalataya ang tinatayuan nila na talagang pinapahintulutan ng Diyos at tinahayaan ng Diyos ang kalaban na si Satanas na saktan tayo. Saktan emotionally and even physically. Basahin po natin sa Tagalog, Lucas 22:31. Simon, Simon, narito, hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niya gaya ng trigo. Trigo is wheat sa English. So, muli po bukod po sa kwento ni Job, ay ito po yung talata na talagang binibigyan po ng pansin ng marami pa rin po sa atin. Kung kaya't naniniwala po ang marami po sa atin na pinapahintulutan at hinahayaan ng Diyos na bigyan ng pagkakataon ng diablo na masaktan at saktan ang isang kagaya ko at kagaya mo. So alamin po muna natin as we move on, alamin po natin ano bang ibig sabihin ng salitang pinapahintulutan. So simulan po natin sa English, it's allow. A-L-L-O-W. Now, ano po ibig sabihin ng allow? To permit, to regard or treat something as acceptable, to admit, to assign, to make something possible, to consent, to give in, to make it happen. So ito po ang ilan sa mga kahulugan ng salitang allow. Sa Tagalog, hanapin naman po natin, ano pong ibig sabihin po ng salitang pinahihintulutan. Narito ang mga kahulugan po nito o iba pang ibig sabihin. Hinahayaan, pinapayagan, pinapangyari, pinagbibigyan, may kasunduan o may pagkakasundo o may pagkakaisa, inaasahan. So ilan po ito sa mga kahulugan ng salitang pinahihintulutan. Dahil po muli sa talatang ito, ito po yung ating key verse for tonight found in Luke chapter 22 verse 31. Muli po ang sabi po ng talatang ito in New King James Version. And the Lord said, Simon, Simon, indeed Satan has asked for you that he may sift you as wheat. Dahil po sa talatang ito, ito po yung paniniwala ng maraming tao. Pwede. Hinahayaan ng Diyos si Satanas na masaktan at saktan niya ang tao. So marami po pangkaraniwan pong paniniwala po nila mula po sa talatang ito. At syempre pa, mula po sa buhay ni Job. Ito po yung mga nakagisnan natin na pinapahintulutan nga po daw ng Diyos sa Satanas dahil naranasan po ni Job ang pananakit ng kalaban sa kanyang buhay. Dahil po sa paniniwalang ito, sa mga nakagisnan po nating katuruan, dalawang bagay po ang tinatayuan ng mga mananampalataya sa ngayon. Number one, na kailangan mo na humingi ng pahintulot ni Satanas sa Diyos.
o permission para siya ay makagalaw, para saktan niya ang sino man o ang tao. Ikalawa, kapag pinahintulutan na po, kapag pinayagan na po at binigyan na po ng permiso ng Diyos si Satanas, doon lamang po siya makakakilos at magawa o maisagawa ang kanyang mga masasamang balakin at plano laban sa iyo at sa akin. So ito po yung dalawang pinapaniwalaan ng mga tao sa ngayon, or even mga mananampalataya. Ito po ang nakakalungkot na katotohanan. So muli po, una, kailangan po munang humingi ng permiso o pahintulot para ni Satanas sa Diyos para siya po ay makakilos at maisagawa po niya ang kanyang mga masasamang balakin at plano. At ikalawa, at kapag pumayag na ang Diyos, doon pa lamang po niya maisasagawa ang kanyang mga masasamang balakin at plano laban sa iyo at sa akin. So take note mga kapatid, ito po ang nakagisnan po natin turo na sabiang pinapahintulutan nga po ng Diyos ang kalaban para ikaw ay kanyang saktan. Ngayon, kung ito po ang inyong pinapaniwalaan at ito po ang tinatayuan ng maraming mananampalataya na pinapahintulutan po ng Diyos sa Satanas o hinahayaan. So ibig sabihin, pag pinahintulutan ng Diyos sa Satanas sa kanyang mga masasamang balakin at plano laban sa iyo, so ibig sabihin, hindi po nagmula sa Diyos yung plano at balak. Nagmula po ito kay Satanas. So, siya po yung original na may plano. Samantala, nagpaalam si Satanas sa Diyos, and then, nung nagpaalam, siguro na pagtanto ng Diyos na, pwede. So, pinahintulutan niya po si Satanas na mapangyari at maisagawa yung kanyang masamang balakin at plano laban sa iyo. Now, if this is true, at kung inyo pong pinapaniwalaan ang mga ganitong kaisipan, tila lumalabas na ang Diyos at si Satanas po ay magkakonsyaba, sila po ay magkasapakat, at sila po ay magkaagapay sa pagsasagawa ng mga masasamang pangyayari sa iyong buhay. Hindi po ba? Meron silang pagkakaisa. Kasi yung word po kanina, pinapahintulutan. Sila po ay may pagkakasundo, may pagkakaisa, so ibig sabihin sila po ay magkakonsyaba, magkasapakat para isakatuparan itong masasamang pangyayari sa iyong buhay. Alam niyo po, ang isipin, paniwalaan at tanggapin po sa inyong puso't isipan ang ganitong kaisipan ay isang malaking kasinungalingan at sabiang nagtatagumpay ang dyablo laban sa inyo. Dahil alam niyo po sa katotohanan, hindi po pwedeng maimpluwensyahan ng dyablo ang Diyos. Hindi po pwede yun. Ang dyablo po ay masama, nuknukan sa kasamaan, samantala ang Diyos po ay ninanagana sa kabutihan at sa kanyang kabanalan. Psalm chapter 5 verse 4 tells us, "For you are not a God who takes pleasure in wickedness, nor shall evil dwell with you." Sabihang hindi po nalulugod ang Diyos anuman pong kabuktutan, dahil wala pong kasamaan ang pwedeng manahan sa Kanya. Dahil nananagana po siya, ang kanyang kalikasan ay nananagana sa kabutihan at sa kabanalan. So, hindi po siya pwedeng malugod sa kasamaan o sa anumang kabuktutan. Hindi po siya pwedeng makipag-alyansa sa dyablo, hindi siya pwedeng makipag-konsyabahan sa dyablo dahil ang dyablo po ay nuknukan sa kasamaan. Muli po, samantala ang Diyos ay nananagana sa kanyang kabutihan at kabanalan. So, hindi po sila pwedeng pagsamahin. Hindi sila pwedeng maging magkaagapay. Hindi sila pwedeng magkaisa. Hindi sila pwedeng magkasundo. At hindi pwedeng magkaisa o magsanib puwersa ang mabuti sa masama o ang masama sa mabuti. Dahil sabihang hinatulan na po ng Diyos ang kalaban si Satanas. John chapter 16 verse 11. Because the ruler of this world is judged. Hinatulan na po niya si Satanas. So, hindi po talaga pwedeng magsanib puwersa at hindi po pwedeng ma-impluwensyahan ng kalaban o ni Satanas ang Diyos. Hindi po pwedeng mangyari yon. Now, let me ask you another question. Does Satan need permission before he inflicts sicknesses, diseases, or even tragedies and accidents to anyone? Kailangan pa po ba niyang humingi ng permiso sa Diyos para ang tao po ay kanyang gawan at balakan na masasama? Does Satan need the permission? Kailangan po ba niyang humingi pa ng permiso sa Diyos para siya po ay makakilos, para saktan at makapanakit po sa mga tao? If you still remember Satan's job description, it's found in John chapter 10 verse 10a. Ano pong sinasabi ng talata? Basahin po natin. The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. So the thief does not come.
He did not come to bless you. But, ito po yung kanyang job description, kaya po may word doon na except to steal, to kill, and to destroy. So, ito po yung kanyang job description. To steal, magnakaw. To kill, pumatay. And to destroy, at manira po ng buhay. And in this verse, kinikilala po dito at ang pagsasalarawan po ng pagkilala kay Satanas dito bilang isang thief or magnanakaw. So, si Satanas ay isa pong magnanakaw. Isa po siyang thief. Now, reason with me, ang isa pong magnanakaw ay hindi po humihingi ng pahintulot o hindi po humihingi ng permiso sa kanyang nanakawan. Wala po akong kakilala na magnanakaw na lumalapit po sa kanyang nanakawan na ganito po ang sinasabi. Magandang gabi po sa inyo. Ako po ay isang magnanakaw at humihingi po ako ng pahintulot kung inyo pong mamarapatin na kayo po ay aking nakawan. Yan. Meron po ba kayong kakilalang magnanakaw na nakikiusap at humihingi po ng pasintabi at pahintulot na yung taong kanyang nanakawan ay kanya pong sasabihan in advance? Wala pong ganon. So in other words, wala pong magnanakaw na humihingi po ng permiso o nagpapaalam sa kanyang nanakawan. Bakit? Dahil siya po ay isang magnanakaw. At ang sabi nga po natin, di ba, ang magnanakaw ay kapatid ng sinungaling. So syempre, magpapakilala siya sa iyo bilang mabuti, bilang hindi magnanakaw para ikaw ay kanyang maisahan. So hindi po pwede humingi po ng pahintulot si Satanas sa Diyos para po pagnakawan at saktan at manakit kanino man. Dahil siya po ay sabihang isang magnanakaw. Ito po ang kanyang job description. Once again, in John 10 verse 10a, the thief does not come except to steal, to kill, and to destroy. So mga kapatid, malino po, ang job description ng kalaban is just to steal, magnakaw, to kill, pumatay, and to destroy, at manira po ng buhay. So, dapat po ma-establish po tayo sa katotohanan ito, na wala pong naisin ng kalaban sa iyo, kundi ikaw ay kanyang pagnakawan, patayin, at sirain ang buhay. So ngayon po, balikan po natin yung ating key verse for tonight, Luke chapter 22, verse 31. So ano po ibig sabihin po nitong talatang ito? Now, balikan po natin. Dahil po dito sa New King James Version, it sounds na parang humihingi po ng pahintulot talaga si Satanas e Jesus. Basahin po muna natin uli in New King James Version, Luke chapter 22, verse 31. And the Lord said, Simon, Simon, indeed Satan has asked for you that he may sift you as wheat. Because of this phrase na, Satan has asked for you. Pero kung babasahin po natin sa King James Version at saka sa The Message Version, ito pong Luke 22 verse 31, it goes like this. And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat. So meron na po pagnanasa ang diablo at ito mo naman po talaga ang malinaw. Malinaw po kay Jesus na pagnanasa po ng kalaban, meron po siyang masamang pagnanasa kanino man. Basahin po natin sa The Message Version, Luke 22 verse 31. Simon, stay on your toes. Satan has tried his best to separate all of you from me, like chaff from wheat. So ano po ibig sabihin po muli ng talata ito? Well, simply this is just a simple statement. Na malino po in this verse that Jesus was telling Peter na gusto kang ihiwalay sa akin ni Satanas. Kagaya ng isang trigo sa isang chaff. Diba? Inihiwalay po yung dayami sa trigo. So sabi ni Jesus dito, it's just a simple statement. Simon, Simon, naisin ka. Sinasabi po ni Jesus na naisin ni Satanas na ikaw ay ihiwalay sa akin. So in this case, sa atin po mga mananampalataya, gagawa ng paraan ng kalaban para ihiwalay tayo sa Panginoon. Dahil sabihang ito po ang kanyang pagnanasa na gusto niya po tayong saktan at saktan dahil ang pagnanasa niya po sa atin ay mga bagay at mga pangyayaring hindi mabubuti. So ito po ibig sabihin plainly ng Luke chapter 22 verse 31. Hindi po nagpapaalam si Satanas, but Jesus was telling Peter na meron pong pagnanasa ang kalaban na ikaw ay ihiwalay sa akin gaya ng dayami sa trigo. Yun po ibig sabihin ng talatang ito. Dahil hindi na po kailangan magpaalam po ni Satanas sa Panginoon para ikaw ay kanyang saktan. Hindi na pwede dahil malinaw po kay Satanas na magkaiba po sila ng layunin ng Diyos. Ang layunin po ng Diyos para sa atin, alam ni Satanas, He wants the best for you. Gusto niya po ang pinaka mabubuting bagay at pangyayari na maganap sa buhay mo. Samantala si Satanas, alam niya po ang kanyang layunin sa atin.
Naisin po niya ang pinakamasasamang pangyayari na maranasan natin sa ating buhay. You have to understand this and you have to be established on this truth. Dahil ang katotohanan po, ay nais ko pong iwan po ito sa inyo. God loves you so much. Sige nga po sabihin po natin, God loves me so much. That's the truth. God loves you so much, but Satan hates you so much. Why? Because tayo po ay isinilang, we were created in the very image and likeness of God. So the more po na nakikita po tayo ni Satanas, siya po ay sadyang namumuhi sa atin. Bakit? Nakikita po niya ang Diyos sa ating wangis at larawan. At sadyang alam po ni Satanas, he is so convinced, he is so persuaded that God is so in love with you. So sana po yung conviction na meron si Satanas, yung kanyang persuasion, na alam po niya, matibay sa kanya na mahal tayo ng Diyos. Sana dumating po tayo sa revelation na yun, na sadyang mahal na mahal ka ng Diyos. Kasi alam po ni Satanas yun eh. Dahil po convinced si Satan, persuaded po siya na alam niya, mahal na mahal tayo ng Diyos. Eh gagawa po siya ng paraan para maihiwalay po tayo sa Panginoong Hesukristo. In that verse, Luke chapter 22, verse 31, sinabi po muli ni Jesus yung statement na, Pedro, Simon, naisin kang ihiwalay sa akin ng kalaban, gaya ng isang trigo. So dito po, ano yung pamamagitan po ng kalaban? Para tayo po imahiwalay sa ating Panginoong Hesukristo. Ano po yung ginagamit ng pamamagitan? Simple lang, yung kanyang kasinungalingan. Dahil siya po ay tinaguri ang ama nito. He is the father of lies. Di po ba? Siya po ang ama ng mga kuto. I should say, ama ng kasinungalingan. Dito po siya mahusay. At ngayon, para mahiwalay ka sa Panginoong Jesus, naisin po niya na paniwalaan mo yung kasinungalingan na magkakonsyaba kami ng Diyos. Na pinapahintulutan ng Diyos ang mga masasamang pangyayari dahil meron kaming pagkakasundo. Now, kung papaniwalaan niyo po ito, at marami po mga mananampalataya na sadyang pinapaniwalaan po ito. Meron akong nakausap na sadyang binigay daw sa kanya at pinahintulutan ng Diyos yung karamdaman na ibinigay sa kanya, itong karamdaman niya, para mabigyan po ng luwalhati ang Diyos. Now, tingnan niyo po ito, if this is true, kung bigay sa inyo o pinahintulutan ng Diyos ang karamdamang iyan, syempre, sino ba naman tayo para hindi po natin tanggapin ang karamdaman, pinahintulutan ng Diyos. Pero the good news is, hindi po iyan totoo. Iyan po ay kasinungalingan ng dyablo. And the more po ninyong papaniwalaan pong kasinungalingan yan, unti-unti po kayong, tingnan niyo po ito, unti-unti, magkakaroon kayo ng tampo sa Diyos. And then, lalago po yan. Magkakaroon ka ng, magagalit ka sa Diyos. Then, magiging mapait ka sa Diyos. Mamaya-maya ay titigas na ang puso mo sa Diyos. Mapupuot ka na sa Kanya. At hindi mo na mamalayan, unti-unti ka na tumatalikod sa Kanya. Dahil po sa mali inyong paniniwala. Dahil tinanggap niyo po at pinahawakan niyo yung kasinungalingan ni Satanas. Hindi po pwedeng mangyari po ito. Dahil wala po sa vocabulary ng Diyos sa mga bagay na masasama. Dahil ang Kanya pong pagnanasa, ang Kanya pong puso, He wants the best for you. Why? Because He loves you so much. Totoo po yun, no? Meron po mga nagsasabi sa akin, Brother Laverne, balansehin mo yung mga preaching kasi puro ka mabuti na binibigay ng Diyos. Meron po mga nagsasabi sa akin ito. Pero kapatid, hindi po pwedeng ang Diyos ang bibigay ng mabuti at the same time nagbibigay po ng masama. Muli po, tuwiran to po itong sinasabi, wala po sa vocabulary ng Diyos na ikaw ibigyan niya ng mga masasamang bagay. Psalm chapter 23 verse 6 tells us in Amplified Classic Version, surely or only goodness, mercy, and unfailing love shall follow me all the days of my life. And through the length of my days, the house of the Lord and His presence shall be my dwelling place. Sundan pa po natin, James chapter 1 verse 17. Every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. Napakalinaw po ng mga talatang ito. Wala po sa vocabulary ng Diyos na bigyan ka ng mga masasamang bagay at pangyayari. Total naman, sasabihin ng iba para naman sa akin ikabubuti. Hindi po gagamit ng ganun ng Diyos because once again, ang pakilaman po ng Diyos, ang nais niya para sa iyo, ang sadyang mabubuting bagay at mga pangyayari. Anong bottom line? Because He loves you so much. So take note, if you believe that God is good, pero hinahayaan po at pinapahintulutan po ng Diyos na ikaw ay saktan at masaktan ng kalaban, o hinahayaan po ng Diyos ang mga masasamang pangyayari sa iyong buhay,
Alam nyo, nananagumpay po ang dyablo. Dahil ibig sabihin, pinapaniwalaan mo yung kanyang kasinungalingan. See, hindi po ito malusog po sa ating pakikipagrelasyon sa Diyos. Ito po ang kanyang pamamaraan. Paniwalain ka sa kanyang kasinungalingan dahil ito po yung kanyang kapangyarihan. Wala na siya ibang kapangyarihan eh. Kasinungalingan. Now, wag po nating tayuan yung kanyang kasinungalingan. Wag po nating paniwalaan. Hindi po sila pwedeng magkasundo ng Diyos. Dahil ang dyablo ay nuknukan sa kanyang kasamaan. Samantala, ang Diyos naman po ay nananagana sa kanyang kabutihan at sa kanyang kabanalan. Muli po gaya ng sabi ko kanina, kung hindi po kayo maitatayo sa katotohanan na naisin po ng Diyos ang pinakamabubuti po para sa inyo at patuloy niyo po pinapaniwalaan na maaring nasa likod ng Diyos sa mga masasamang pangyayari sa aking buhay na kanyang pinapahintulutan, hinahayaan ng dyablo, na maranasan ko ang mga hindi kagandahan sa buhay, ganito po ang mangyayari po sa inyo. Magtatampo kayo sa Diyos at maya-maya po ay magagalit ka na sa Kanya at mararanasan mo rin kapaitan sa buhay, titigas ng iyong puso, mapupuot ka na sa Diyos at lalayuan mo na siya. Bakit? Dahil kapag naranasan nyo na po itong mga masasamang pangyayaring ito, sa paniniwalang pinahintulutan ito ng Diyos, alam nyo, darating po ang panahon, lahat ng mga masasamang pangyayari sa buhay mo, isisisi mo na sa Diyos. At kapag nangyari po iyon, nananagumpay po ang dyablo, tuwang-tuwa po siya. Ibig sabihin, nagtagumpay siya sa kanyang plano, sa kanyang kasinungalingan, na paniwalain ka na magkakonsyaba sila ng Diyos. Pero praise God, hindi po ito totoo. So atin pong nais pong ibigay po sa inyo ang isa pang talata na pwede po natin panghawakan. Jeremiah chapter 29 verse 11. For I know what I have planned for you, says the Lord. I have plans to prosper you, not to harm you. I have plans to give you a future filled with hope. Mga kapatid, wala na pong lilinaw dito sa talatang ito. Talaga po nagkakasundo ang mga talatang ating mga binabasa at binibigay po sa atin. Now, pinapagtatapos na iso pong iwan sa inyo mga katotohanan ito. Number 1, you have to be established in this truth. Tingnan po natin ang kaibahan ng Diyos at ni Satanas. God is good, Satan is not. Number 2, God wants you well, Satan wants you sick. Number 3, God loves you, Satan hates you. Ganun lang po kasimple yun. And kapatid, tingnan niyo po ito Kung ibinigay po ng Diyos ang kanyang pinakamabuti na handog para sa atin, sino po iyon? Ang ating Panginoong Hesukristo. Now, reason with me. Ano po ang dahilan ng Diyos para bigyan kanya ng masama? Isipin po natin yan. Ulitin ko po. Kung ibinigay po ng Diyos sa atin ang pinakamabuti, siya pong kanyang bugtong na anak upang mamatay sa krus ng Kalbaryo para pagbayaran ating mga kasalanan at makamit po natin bilang mga nagtiwala sa Kanya ang ganap na kaligtasan. Ano pa ang dahilan ng Diyos kung sa inyong pinapaniwalaan po na pinapahintulutan niya ang mga masasamang pangyayari? Anong dahilan ng Diyos para bigyan Kanya ng mga masasamang pangyayari at mga bagay sa buhay mo? Hindi po ba? Romans 8:32 tells us, He who did not spare His own Son but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? Kung ibinigay niya po sa atin ang kanyang pinaka-mabuting handog na kinakailangan po natin eternal, how much more po yung mga bagay na pang-temporal sa tingin mo hindi ibibigay sa ng Diyos. Sundan pa po natin, 1 John chapter 4 verse 10. And this is love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. So mga kapatid, dito pa lamang po, ibinigay na po ng Diyos ang the best po sa atin. So wala siyang dahilan. At wala kang dahilan para paniwalaan na pwedeng pahintulutan ng Diyos o pwedeng hayaan ng Diyos ang kalaban para ikaw ay maranasan mo ang mga masasamang bagay at pangyayari sa iyong buhay. So kaibigan, bilang pagtatapos, ariin po natin ang katotohanan ito. Mahal na mahal ka ng Diyos. At alam na alam po ito ni Satanas. Ngayon, sana po dumating tayo sa isang kapahayagan kung gaano po convince si Satan na mahal tayo ng Diyos. Maunawaan din po natin ang kapahayagan ito. Dahil po sa sobrang galit ni Satanas sa Diyos, dahil po sa katotohanan, alam niya na mahal tayo ng Diyos. Ngayon, gusto po niyang saktan ng Diyos. And since sobrang makapangyarihan po ang Diyos at wala po siya kakayahan para makapaghiganti sa Diyos, ano pong ginagawa ni Satanas? Gamit po ang kanyang kasinungalingan. Gusto niyang paniwalain ng isang katulad mo at katulad ko. Paano po iyon? Dahil pag naniwala po tayo sa kanyang kasinungalingan, nasasaktan po tayo. At binibigyan po natin siya ng dahilan para tayo po ay kanyang bihagin, saktan, at manatili po sa buhay na walang katugumpayanan. Ngayon, kapag nangyari po ito,
Kapag nasasaktan po tayo, alam po niya, ang unang-unang nasasaktan ay ang Diyos. So napaka sama po talaga ng layunin ng kalaban para sa atin. So dahil po parang kidnap po ito, di ba? Ngayon, sa sobrang sama ni Satanas, nuknukan po siya sa kasamaan. Di po ba halimbawa meron kang kaaway? Para saktan mo yung kaaway mo, magantihan mo siya, pwede mo siyang saktan, direkta. Pero dahil sa sobrang sama ni Satanas, ano pong gagawin niya para sobrang saktan niya yung kanyang kaaway? In this case, ang Diyos. Kikidnapin niya yung mga minamahal ng Diyos. At sa atin pong kalagayan, yun po yung ginagawa ni Satanas. Maari kanyang kidnapin kung ikaw ay tutuntong at maniniwala sa kanyang kasinungalingan. Pero praise God, hindi po aksidente na tayo pinag-aaral ng salita ng Diyos, ng kanyang nananaga ng Ebanghelyo. Dahil ngayon, nalalaman at nabubuksan na po tayo sa katotohanan. At dahil po alam mo ang katotohanan na kailanman, hindi po pwedeng maging magkakonsyaba, maging magsapakat ang Diyos at si Satanas, wala na pong kapangyarihan ng Diablo laban sa inyo. I'll be giving you this last verse found in James chapter 4, verse 7. Therefore, submit to God, resist the devil, and he will flee from you. Last question. Paano po tayo mag-submit sa Diyos? And how to resist the devil? Simple lamang po. You have to be convinced. You have to believe. You have to be persuaded that God is good. Satan is not. That God wants you well. Satan wants you sick. And God loves you. And Satan hates you. So paniwalaan po natin sa diyang magkaiba po ang layunin ng Diyos at ng pakay ng Diablo laban sa iyo. God loves you. Satan hates you. So mga kaibigan, I hope na nabuksan po ang ating mga kaisipan sa mga katotohanan, ating mga pinag-usapan na sadyang wala po ang Diyos. Hindi po siya pwedeng maging kakonsyaba ng kalaban. Dahil hindi po niya pwedeng gawin po ito. Dahil sadyang mahal na mahal ka sa Kanya. So maraming salamat po for joining me sa isa na naman pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Dito po yan sa ating Bible Study Online at sa iyo na ating programang Solution. Sa pagkakataon po ito, tayo po ay darako na sa ating pananalangin at dalangin ko po na kayo po ay napagpala sa ating mga pinag-usapan at para po sa mga kaibigan po natin na maaring first time na kayo po ay napadako sa ating programa, hindi po aksidente yan. Naisin po kayo ng Diyos na iligtas at meron po siyang paanyaya sa inyo. Nais po niyang magkaroon kayo ng relasyon sa kanyang bugtong na anak. At sabi po ng Romans 10 verse 9, that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in your heart that He was raised from the dead, you shall be saved. Yun lang po, napakasimpleng paanyaya sa atin ng Diyos. At ako po ay mananalangin at kayo po ay sumunod lamang po sa aking panalangin. Akuin po ninyo at ariin po ninyo, panalangin ninyo ang aking panalangin. Ako po ay bibigkas ng pagkilala sa ating Panginoon. Sabayan niyo po ang aking mga sasabihin. Tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa mga katotohanan ng aming napakinggan. Salamat po dahil sa iyong nananaga ng kabutihan at pagmamahal para sa akin. At dahil dito, kinikilala ko po ang aking sarili na sabihang walang kakayahan at magagawa, hiwalay po sa inyo. At kinikilala ko po sa araw na ito ang aking sarili na isang makasalanan at nangangailangan ng isang tagapagligtas. O Diyos, kinikilala ko ang iyong bugtong na anak na si Kristo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Na siya lamang may kakayahan at kapangyarihan para iligtas ako mula sa kamatayan. Salamat po, Panginoon, sa buhay na walang hanggan. At salamat din po na aking pangalan ay sabiang nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen. Sa pagkakataon po ito, ako na lamang po ang mananalangin. O Diyos, aming Ama, muli po salamat sa pagkakataon ito sa iyong mga ibinahagi po sa amin. At ito po ay nagbigay po sa amin ng kalayaan, pagbubukas ng isipan mula po sa aming mga pagtalakay sa Luke chapter 22 verse 31. Nasabihang wala po kayo sa likod ng mga masasamang pangyayari. At hindi po kayo kailanman pwedeng ma-impluwensyahan ng kalaban. At Panginoon, maging dahilan po ang aming mga pinag-usapan. Mabuksan po ang isipan na marami sa aming mga kapatiran mula po sa kanilang mga nakagislang mga turo na maaari mong pahintulutan at hayaan ang kalaban
para kami po ay saktan. Panginoon, salamat dahil patuloy mong binibigay sa amin ang mga katotohanan ito. At dahil dito ay nararanasan po namin ang kalayaan, kapahingaan at kagalakan sa buhay. Salamat, O Diyos, dahil ang lahat ng ito ay binigyan mo ng linaw sa amin sa mga pag-aaral na amin ginawa sa oras na ito. At salamat din po sa kalayaan na kami po ay maaring matuto kahit po sa ilang minuto ay mapagpala at mapalaya mula sa iyong biyaya. Ito po aming panalangin at pagpupuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Isa na naman pong edisyon ng programang Solution ang sumaatin ngayong araw na ito at maraming salamat po for joining me. At bukas po ay ating ipagpapatuloy ating mga pag-aaralan at syempre pa tayo rin po ay hahantong at darako rin sa inyong mga katanungan ugnay po sa karanasan ni Job. Syempre pa, may kinalaman po rin po sa ating mga pinag-uusapan kung tunay nga bang pinahihintulutan at hinahayaan ng Diyos si Satanas para ikaw ay kanyang saktan. So, maaari niyo po bang ibahagi po yung ating programa nang sa gayon ang inyong pong mga mahal sa buhay, mga kaibigan na maaari meron pong agam-agam ugnay po sa usaping ito ay mapalaya na at makamtan po nila ang tunay na tugon sa tanong na ito. At muli po maraming salamat for joining me dito yan sa Solution Grace-Based Devotions with me, your host, and my name is Laverne Dupot. At bukas po ipagpapatuloy natin ang mayamang pag-aaral na ito at tayo po ay mag-aral at matuto sa ilang minuto. At maraming salamat po sa aking pamilya, sa aking mga kaagapay sa ministeryo ito. And of course, maraming salamat sa ating technical director na si Kuya Alves Kel. At maraming salamat din po sa inyo. At maraming salamat of course sa ating mahal na Panginoon na siyang patuloy na nagbibigay po sa atin ng kalinawan sa mga mali po natin nakagisnan ng mga turo at patuloy tayong pinapalaya sa pamamagitan ng kanyang biyaya. So muli po, bilang pagtatapos, narito po ang aking nais iwan po sa inyong talata mula sa 3 John chapter 1 verse 2. Beloved, ikaw yan, I wish of all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Bye!